2014 to 2019, and 2-year Secretary of Bishop Leo Drona, and 5 years to Bishop Ben Fernando. Was President of the National Association of Diocesan Chancellors for 2 terms. He is currently the parish priest of San Isidro Labrador Parish in Makiling, Calamba, City, Laguna, and Director of the Diocesan Biblical Apostolate. He is taking up his doctorate degree in Biblical Theology at the University of Santo Tomas, Faculty of Sacred Theology, Manila, and now the Episcopal Vicar of District 2 to bring us more knowledge about Tikva, hope in the Bible. Please welcome Reverend Father Francis Eugene A. Fadul, STHL MIS TV. Batiin nga po ninyo ang inyong katabi ng Boker Tov. Hindi nyo alam yun. Yung Tov na lang, yung Tov. Hindi po yun yung pangalan niyo sa yung Boker Tov is good morning. Hebrew. Boker Tov. Okay. Yung Tov is good day. Okay? Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon, pupunta po tayo sa ikalawang pagninilay, sa ikalawang sabihin natin, conference. At siguro magkakaka kayo, paano po ba yung isang tikba? Hindi po yung tikba lang na. No? Yung pong tikba is the Hebrew word for hope. Yan. Kaya pag uwi niyo sa inyong parokya at tinanong kayo ng inyong parish priest, anong ginawa ninyo doon sa Makiling? Sagutin niyo ay Yobel, tikba. Pag ano sa kanya Yobel, Jubilee. Tikba, hope. Okay? So, dito po sa ikalawang pagninilay, ang ating pagdayunin ay para po tayo ay makita natin nasaan nga ba ang pag-asa sa Biblia? O ano nga ba ang sinasabi ng pag-asa tungkol ng Biblia tungkol sa pag-asa? Okay? So, next slide. Kaya ito po ang ating unang tanong. Where is hope in the Bible? Nasaan nga ba o saan ba natin makikita ang salitang hope sa Biblia? Siguro sasabihin niyo, Father, nabasa po namin yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ano po yun? Ano yung 1 Corinthians chapter 13, verse 13? So, there is faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Kapag ganyan, pag Bible apostles, pagdating sa Biblia, expert kayo, di ba? No, pag may nagtanong sa inyo na, sister, nagtanong ko ang Bible verse. Dapat meron kang alam. Di sabihin mo sabihin mo, may alam ako, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And the greatest of there. So there are 3 things. Faith, hope, and love. And the greatest of which is love. Kung ano yan natin pupuntahan yun. Pero magkikunto muna ako. Yun ang parish priest nagbahay-bahay. Nagbahay-bahay ang parish priest. Ngayon, pagpunta niya sa isang bahay, kumatok, walang sumasagot. Kumatok ulit. Wala pa rin sumasagot.
Kaya ang ginawa niya, nag-iwan siya ng papel sa pinto. At ang nakalagay doon, Revelation chapter 3, verse 20. Sino ang meron ng Revelation chapter 3, verse 20? Ako, mga Bible lang po sa nagdagdag nyo na ito. Ang sabi doon, narito, okay, si sister, ito si sister, ulit. Narito ang kumakatakot sa inyong pintuan ng sino ba magbubukas at ako'y pumapasukan ang aking gagamitan na. Ako'y makikisama na sa yan. Nakatayo ako sa pintuan kumakatok at sino mang magbukas, ako'y tutuloy sa kanyang kamanan at makikisama. Yun ang isabi ng Revelation chapter 3, verse 20. So, iniwan niya yung papel na yung nakalagay na Revelation chapter 3, verse 20. After 2 weeks, may nakita siyang papel sa kanyang pintuan. At ano yung nakasulat sa papel? Genesis chapter 3, verse 10. Alam niyo ano sa Genesis chapter 3, verse 10? So, tumawag ng pare, nagulat siya. Kasi nakalagay sa Genesis chapter 3, verse 10, natakot po ako nung marinig ko kayo na nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Yung pala, nakumakat yung pare, naliligo yung ano. Anyway, so what is book in the Bible? So let us make a survey. Now let us make a survey of the Bible. Next slide. Ito po, English Bible po ginamit natin dito ha. So sinasabi po that in the Old Testament, the word book is found. Ilang beses? 104. Yan. So sa historical books, divided division ng Old Testament. Pentateuch, historical books, no, wisdom books, and prophetic books. Apat, diba? Okay. Sa historical books, isa sa Luke, isa sa 2 Kings, isa sa 1 Chronicle, isa sa Ezra, isa sa Judith, at siyam sa Maccabees. Mga kapatid, anong sinasabi dyan? Anong na-observe ninyo? The word book does not appear in the Pentateuch. At ano yung pwede natin sabihin dito? It did not appear in the Pentateuch document because it's just the start. It is just the beginning. Okay? Saan mo pinakamarami sa Old Testament? Second, Maccabees. Bakit second Maccabees? Ito po kasi yung time kung saan ang mga Hudyo ay oppressed. Yung kanilang pananampalataya, no, ay inuusig. Kaya nga ang kanilang book is liberation. Okay. Doon mo po sa ikalawa, wisdom books. Pinakamarami. Ilang beses po ginamit? 69 times. Sa Book of Job, 15. Book of Psalms, 26. Book of Proverbs, Book of Ecclesiastes, Wisdom of Solomon, Sirach, 9. Saan po pinakamarami? Sa Salmo. Bakit? Sapagkat ang Salmo ay mga awit. At sa pamamagitan ng pag-awit, ay kanilang pinapahayag ng pag-asa. Ang Book of Job, yung po yung understandable na yan ang pangalawa. Bakit? Alam natin ang story ni Job. Diba? Siya po'y mabait na tao, pero siya po'y sinubok ng Diyos. Pero sa kabila ng pagsubok na ito, may pag-asa siya po'y kumapit sa pag-asa ng Diyos. Sa pag-asa sa Diyos. Okay? And the rest is Wisdom of Solomon. Ito rin po ay marami. Bakit? Because this was written during the time of persecution. Prophetic books. Yan. Isaiah, 4. Jeremiah, 6. Lamentations, 3. Ezekiel, Baruch, Susana, because those are parts of the year. Hosea and Zechariah, 19. Zechariah. Okay, so ito po yun. Oh, New Testament. Next slide. Yan. New Testament, isa po kay Matthew, isa kay Luke, isa kay John, at 8 sa Acts. At pero din ninyo, ang pinaka
45 times, makikita natin sa ng hope sa Bible. Sa letter of St. Paul. Isa sa Hebrews, 6. 1 Peter, 4 beses. At sa letters of St. John, ay pinigisa yung 1st, 2nd, and 3rd John. Okay? So yan po ay ginamit sa New Testament 69 times. Ngayon, mga kapatid, ito na po tayo. Ito po yung survey. Kaya sabi natin, Father, nakita na natin yung salitang hope sa Bible. Ngayon, ano po yung ibig sabihin niya? O ano po yung ibig sabihin? Okay, next slide. Let us go first to the Old Testament. Okay? Next slide. Ayan, basahin mo yan. Hope, galing nyo ah. Paano nabasa yun? Oh. Ang basa po niya, pag ganon. Hindi yung pag ganon yan. Wala po dito, mula sa kanan, pakaliwa. Okay? Tikba. Tikba. Ano yung sabihin ng tikba? Oh, talaga, hindi. May pangalipon na sa tura. Sabi ng tura, uy, tama-tama yung binigay kong pamasahe. May pangalipon na. Mga kapatid, literally, alam nyo, yung palang salitang tikba, which means hope, ang ibig sabihin pala nun ay tali. Cord. No? Ano mga kapatid yung ibig sabihin ng cord? Dito sa Batangas, kung magpapakasal, kapag nagano pa yun, yung nagdamamanhikan, no? Pag gawin, sabi, anong ibibigay mo sa anak ko? Pag binigyan ng susi, ano yung tingnan mo? Bahay, okay, sasakyan. May isa ng hika, binigay tali. Sabi mo agad, yung tatay, ano binigay sa akin? Ay, hilahin ng tali. Hilahin ng tali, 3 kalabaw. Yung pala mga kapatid, naging sabi ng pag-asa. Di ba kapag ikay nahuhulog at may tali, pag kumapit ka doon, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Kaligtasan. And that is the meaning of tikba. Tikba is hope, but literally, it means cord. Something na makakawakan mo. Isang bagay na mapanghahawakan mo. Yun ang ibig sabihin ng tikba. At hindi lang yun. Ang ibig sabihin ng tikba, doon ito may galing sa salitang kaba. Ibig sabihin po nun ay to wait. Maghintay. Kaya kapag ikaw ay may pag-asa, hindi ka umaasa sa wala. The word tikba, kaba, is used in the Bible, no, in reference to God. Na ang Diyos, kapag siya'y pinagkatiwalaan mo, hindi ka masisikayo. Hindi ka mabibigo. Ganyan mga ako ang Diyos eh. Pag nangako ang Diyos, natutupad. Pero, kapag ang tao nangako, tingnan nyo, kayo ako nung sa gabi nakikinig ako sa ni Father Joel, nung utang lang pinag-uusapan, ibang reaksyon. No? At saan tayo lagi gumagawa ng pangako? Pag mangungutang tayo. No? Minsan may maglalaki si Mare. Sabi nga, di ba? Ano lang ang usunod ng Mars? Hindi po Jupiter. Ang usunod ng Mars sa utang. Okay. Ngayon, ang sabi, nilalapit
Yakal. Padang kahoy po yan, ano? Hindi ho. Yan po yakal is the Hebrew word na ibig sabihin to expect. Kita nyo ha? The word is to expect. Hindi ka lang ang tuwing naghihintay ka. But to expect, ibig sabihin, ando na. Di ba? Expect. At ito mga kapatid, ang dalawang salita na very prominent sa Bible, sa Old Testament. No? Tikba at yakal. Tikba or rope. And yakal, no? Expect. Tiyak na. No? Kaya dito po, pwede natin sabihin, applicable yung sa plain aid. Di ba? Ang kaya nag-arasal, no? May nagsabi na, Father, no? May pinag-arasal po ako, plain aid. Ang problema, hindi ka naman kung pinag-arasal. Father, gusto ko po ng healing because God is full cleaning. Yakal. Okay? Next slide. Ngayon, sa Bible, there are two models of hope. The first model of hope is Abraham, who is called the father of nations, of all nations. Alam niyo mga kapatid, itong si Abraham, talaga po siya yung patunay na ang pag-asa ay tinutupad ng Diyos. Bakit po namin nasabi na siya ay ehemplo ng pagtupad ng Diyos sa pag-asa? Ang sabi po, si Abraham ito, basahin natin, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Basahin po ninyo. Mga kapatid, ano po na-observan nyo? Pangalan nito, Abraham. Ibig sabihin po nun, ito yung pagtawag ng Diyos kay Abraham. Hindi pa Abraham ang kanyang pangalan. At tingnan ninyo ha, inututok siya ng Diyos, pumunta sa isang lugar. Sinunod ba ito ni Abraham? Sinunod. Pero tingnan ninyo mga kapatid, napakatindi ng mga sinabi doon. Sabi nito, go forth from your land, your relatives, and from your father's house, to a land that I will show you. Aba, teka, pagpupuntahin ako sa lugar na hindi ko alam, na hindi ko pa nakikita. Kung kayo halimbawa, teka, pagkumakamunay muna. Diba? Pero ito sabi, umalis ka dyan, kahit sa lugar nituturo ko sa iyo. Ano ba sabi dito? I will make you a great nation. Mga kapatid, alam naman natin, walang anak si Abraham at si Sarai. Diba? Mga kaog sila. Paano nila mapapatunayan na kung sila'y sumunod, sila sa kanilang magagaling ang isang dakilang bansa? Walang patunay. Pero tingnan ninyo, sa kabila ng lahat ng ito, no? Sa kabila ng lahat ng ito, tinupad ng Diyos ang lahat na kanyang sinabi. Dumating siya sa Kanaan, sa lupa, may pinipindi sa kanyang Panginoon, napaka-lusog ng lupa, very fertile. At sa kabila ng kanyang matandaan at pagiging baog, si Abraham at si Sarai nagkaroon na. At alam natin kung ano nangyari. Tayo, mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Muslim, we claim our spiritual descent from Abraham. Diba? Natupad ang pangako ng Diyos, pero kung isabihin ng Diyos, kaya siguro na dalawang isip, huwag kayayari yun. Next slide.
Genesis chapter 49 verse 10. So hindi lang nangako ang Panginoon na siya'y hihirang ng isang bansa. Ito pa sinabi ng Panginoon. Basa. The scepter shall never depart from Judah, or the mace from his feet, until really comes to him and he receives people's obedience. Nangako ang Diyos, hindi lamang na magkakaroon sa dakilang bansa, but there will be a spiritual leadership. Spiritual leadership. Mamaya pag-usapan natin yan. Next slide. Yan. Ito yung pangalawang model. The second model of hope in the Bible is David. Sino po si David? O, tanong. Sino ang unang hari ng Israel? O, di ba kayo study kayo? Sino ang unang hari ng Israel? O, sabi nito lang, si Saul. Pero, mga kapatid, pag kayo tinanong sa susunod, who is the first king of Israel? David. Kasi, sa Bible, ang ginamit na salita kay Saul ay nagid. The word, Hebrew word nagid. Ibig sabihin mo ng nagid, chieftain. Pinuno ng tribo. And when he was named king, siya pangalan ng hari, siya po'y hari ng Hebron, isang tribo. But it was David, si David po ang nagbuo ng Israel. Siya nagbuo ng 12 tribo ng Israel. So, pag ganito kayo, who is the first king of the United Israel? David. No? Pero si Saul, he was the first anointed king. Okay, pero makita mo yung kanyang Saul. Okay? Yan ha, may bago ulit. So, kung sa Yubel, sa Tikva, alam niyo na kung David. Hey! Basa! 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 13. Basa! I will raise up your offspring after you, sprung from your loins, and I will establish his kingdom. He is house of the name, and I will establish his royal throne forever. Yan. Yan ang pangako ng Diyos kay David. Dahil ito ang unang hari ng Israel, at ikay aking hinirang ang hari. Ang paghahari ay magmumula sa iyo at ang kaharian mo ay walang hanggan. Ngayon mga kapatid, ang tanong, ito po ba'y nangyari? Sino hari ng Israel ngayon? Walang hari ng Israel ngayon, walang hari. Si Netanyahu, president yun ng Israel, pero hindi siya hari ng Israel, hindi siya galing kay David. Ngayon siya, ay, Father, ibig sabihin mo ba, hindi nangyari yan, hindi mo natupad niya sa kanya ng Diyos. Mamaya pag-usapan natin. Okay? Now, to summarize, next slide. Hope in the Old Testament, ang pag-asa sa lumang tipan ay nakatugan sa dalawa. Una, ang pagiging bayan ng Diyos. At ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ang pangalawa, ay ang pagpapatuloy ng paghahari. At ito ang pinangako ng Diyos kay David. Okay. Next. Mamaya pala yan. Okay. So ito yung pag-asa para sa kanila. Habang tayo ay bayan ng Diyos, may pag-asa tayo. Habang may kaharian, may pag-asa tayo. Kaya nga para sa kanila mga kapatid, ang pag-asa ay pwede rin sabihin na kung ano yung kanilang nararanasan. At alam natin kung ano nangyari sa Israel, di ba? Nahati ang kaharian. At hindi lang yun. Nakatakot sila sa Babylonia. Kaya na di ba yung first reading ng Sunday mula kay Prophet Nehemiah, Nehemias, no? Alam niyo mga kapatid, yun yung aking pamalat sa ating lahat. Dahil sa ating pamalat ko,
natin, feel natin, Father, paano yun? Bakit mo ganun? Kasi pagkaroon ng Nehemiah, ganito. Sila pinapatapon sa Babylonia, di ba? Ilang taon? 40 years. Pero bago sila pinapatapon, winasak ng Babylonia ang templo. At ang pagkawasak ng templo, ito po ay naging tanda ng kanilang panahon. Nawalan sila ng pag-asa. Bakit? Yung inaasahan ng bahay ng Diyos, biglang nawala. Ano pa? Yung kapal ng tipan na siyang presensya ng Diyos, ano po niya? Nawala din. Wala sa pag-asa. Kaya ang gusto mali, at nang ginagayo na uli ang templo, natagpuan ang aklat ng batas. At yun yung first reading natin. Habang binabasa ang aklat ng batas, sila'y umiiyak sa kagala. Bakit? Because their hope was restored. Okay? Kaya po ano ang pag-asa para sa kanila? Next slide. Dito po. Dito po Samuel. Dito po ay Isaiah chapter 9. Ay, pakita. Yan po yung ating Isaiah. Yung sa isa. Isaiah chapter 9, that's Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 verses 1 okay. Isaiah chapter 9 verse 1. So yan po ay Isaiah, para lang kasi makakabalikin na natin sa di ba? Hindi mo sinabi sa 2 Samuel lang. Kasi siya na kuya ng puno ginagawa ko. Okay, mag-test natin. Yan. Isaiah chapter 9, Isaiah. Walang ng A. Isaiah. Isaiah. Ayan. Kasalanan ko po. Huwag mo kayo kita kasalanan ko. Okay. Pwede na. Okay. Yan. Perfect. Isaiah chapter 9 verses 2, 5, and 6. Basa. The people destroys. His dominion is vast and forever peaceful upon David's throne, and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The seal of the Lord of hosts will do this. So ito po yun ha. Ito po yung kanilang pag-asa. Na habang ang kaharian ay nandiyan, at habang sila ang bayan ng Diyos, sila po ay may pag-asa. Dahil po, kaya nga, next slide. Sa lumang tipan, ang kanilang pong balik. Sa lumang tipan, ang kanilang pong pag-asa ay saan? Nakaugat sa pagdating ng Mesiyas. Okay? This Messianic hope is this worldly, habang sila may katarungan, may mabuting haring na pumuno sa kanila, no? Walang nakaapi at walang nalulubig sa kanila, masaganang anak-ani at may kapayapaan para sa kanila, yun ang pag-asa. Okay? Ngayon, mga kapatid, sa
sabi ko nga sa inyo kanina, medyo malaki ang problema ng mga Hudyo pagdating dito. No? Matanong ko nga kayo, ano po ang pinakahuling libro sa Lumang Tipan? Malakyas. Okay. Second question. What is the last book in the Hebrew Bible? Di ba ang Hebrew Bible ay yung Old Testament? Pero ito yung last book sa Hebrew Bible. Gusto ko, yan, dala yung mga Bible, lakad. Ano po? Torah, hindi po. Di ba Torah yun? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah is the law, Nevi'im is the prophet, and Ketubim is the writings. What is the last book of the Hebrew Bible? Last book, huling book. Ha? Yun. Magtataka kayo because the last book of the Hebrew Bible is not Malakias, is not the book of Malachi. The last book of the Hebrew Bible is 2 Chronicles. Ikalawang Kroniko. At doon makikita nyo sa huling bahagi ng aklat ng Kroniko, makikita ninyo alin? Yung pag-asa nila. Babasahin po natin ikalawang Kronika, no? Chapter 36, verses 23. Ang sabi dito, ito po yung pinabalik na sila, pinapabalik sa templo. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia, ipinaubaya sa akin ni Yahweh, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanilang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem, samahan gawa siya ni Yahweh ang kanyang Diyos. This is the last verse of the second book of Chronicles. Patingnan ninyo, yun na ng pag-asa. Ang may tayo muli ang templo. At yun ang dahilan kung bakit magulo ngayon sa Israel. Kasi bakit? Kasi ang mga Israelita, umaasa sila na ang templo ay muling may tatayo. Pero hindi na magawa yun. Bakit? Sapagkat yung dating kinalalagyan ng templo, ngayon ay pinakatayong moske ng mga Muslim. Kaya ang mga Hudyo, sa mga pupunta sa Holy Land, ang pwede na mapuntahan na malapit sa lugar kung saan nagtayo ang templo ay yung tinatawag na Wailing Wall. Yung malaking pader, no? Kung saan yung mga Hudyo na siya, hanggang doon lang sila sapagkat yun lang nakita sa templo. Di ba? Kaya itong pangako ito sa kanila, yun ang pinangahawakan nila. Kaya hindi na natanggap si Jesus bilang Mesiyas. Bakit? Hindi na natanggap si Jesus. Bakit? Sapagkat kasabay ng pagdating ng Mesiyas, ang muling pagkatayo ng templo. Kaya hindi natanggap. Doon natatapos yung hope sa Old Testament. Kaya ang mga Hudyo, mga kapatid, naghintay sila hanggang ngayon. Di ba sabi ko sa inyo, sino mga pangalan ng Israel kayo? Sa Biblia. At even during the time of Jesus, wala na po linya si Haring David. Bakit? Si Herodes po ay hindi po galing sa linya sa langit ni Haring David. Ngayon, natapos ba ang pag-asa? Hindi po. Diyan po tayo papasok sa bagong tipan. Next slide. Okay? Sige. Next slide. Next. Basa. Kasi po, yan. Hindi po yan. Next. Yan. Basa.
Sino ba ang sinulatan o para kanino ba sinulat ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo? Ay, dapat pangalanan yan. Kasi may sa akin, Father, bakit mo ba kinakailangan pa yung tatlong Ebanghelyo, apat na Ebanghelyo, 3 synoptic Gospels? Pare-pareho lang ng nakasulat. Bakit hindi lang pwedeng isa na lang? Alam niyo mga kapatid, meron pong purpose. Halimbawa, si Mateo. Bakit po si Mateo? Paano ano po yung sinulat ni Mateo? Ngayon, tanong sa inyo. Di ba yung Beatitudes? Beatitudes. Ang sabi ni Mateo, at umakyat si Jesus sa bundok, naupo, at binuksan ang kanyang bibig at nagsabi, mapapalad kayong mga manghihirap. Sabi niyo, di ba? Ang tawag natin doon, Sermon on Pero pagpapasahin mo kay Lucas, iba. Si Jesus hindi umakyat sa bundok, kundi nandun siya sa isang plain, sa isang kapalangan, at doon siya nagsalita. Pader sa lupa, sa kasulta o sa baba. Ngayon, may paliwanag doon. Bakit kinakailangan paakyat ni Mateo si Jesus sa bundok? Sapagkat ang mga sinulatan ni Mateo ay yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya nga, kinakailangan na si Jesus may connect ni Mateo sa lumang tipan. Kay Mateo nyo lang makikita na si Jesus ay itinakas papunta Ehipto. Sa lumang tipan, sino yung sa lumang itinakas dahil may papatay? Si Moises. Di ba? Si Mateo din nagsabi, si Jesus ay umakyat sa mundo, may pasisyon. Bakit? Kasi kinakailangan may pakita ni Mateo na si Jesus kung bakit Moises. Na kung paano si Moises ay nagsalita mula sa mundo, dala ang salita ng Diyos, si Jesus ay nasa mundo at pinapahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, si Lucas. Bakit si Lucas sa kaparangan? Sapagkat ang sinulatan ni Lucas ay mga Hentil. No? At kung kayo pupunta sa Greece, makikita ninyo yung tinatawag nila mga amphitheater. Ang amphitheater, mga kapatid, yung speaker nasa baba, yung mga audience na yung sa taas. At maganda yung acoustic nun. Kaya para makalilig yung mga Hentil kay Jesus, yun ang ginawa ni Lucas, ibinaba ni Lucas Jesus yung mga kayo nasa taas. Ngayon, tanongin nyo, Father, alin po ba ang totoo doon? Ang totoo doon, mapapalan kayo ng mga. Yun ang totoo doon. Regardless sa lugar, ay hindi natin issue yun. Kasi may purpose doon kaya ako yung isipula. Okay? Ngayon, bakit kinakailangan ni Mateo sabihin si Jesus Cristo na galing sa lahi ni David, galing sa lahi ni Abraham? Ang reason ay sapagkat kinakailangan itulay ni Mateo si Jesus sa lumang tipan. Ang daming nating kabiguan sa lumang tipan. Tayo, bayan ng Diyos, nahati. Yung mga nasa Southern Kingdom, nasa Juda, ito yung mga tapat sa batas. Puro, hindi nag-aasawa, nang hindi Hudyo. Pero yung mga taga-North, matagaluan ka ng lahi. Ay dinabasa ka, yung pangako kay Abraham. Tapos ito pa, yung pangako kay David. Ang nakupo ngayon sa trono, hindi na galing sa lahi ni David. Si Herodes na, ninakaw yung pagkakali. Ngayon, paano natutupad? Dahil ang tanong nila ngayon, nagpapatuloy ba ang pangako ng Diyos? Si Jesus Cristo na galing sa lahi ni David at ni Abraham. Next, Jesus is the fulfillment of the Old Testament prophecy and the Messianic promise to Abraham and David. So hindi na ngayon ito basta tayo mga Hudyo o tayo ay may hari, hindi na yan. Kundi si Jesus, ang
siyang daan natin, ang tulay natin, para mabuo ang ating pag-asa. Next slide. Jesus is the fulfillment of hope. Kaya pwede natin sabihin na, and hope became flesh. Sapagkat ang lahat ng nasulat na pangako na ngayon na pag-asa sa lumang tipan, nagkaroon ng katuparan kay Jesus. Okay? Yan po yun. Next slide. So ito po ang sabi ni Jesus, Mark chapter 1 verse 15. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So yung pagiging bayan, hindi lang ito basta lahi na tayo mga Hudyo ay lang. Kundi kung sino man ang nagbabagong buhay at sumasampalataya sa Ebanghelyo, nagiging bayan ng Diyos. At ang pagiging bayan ng Diyos, ang kanyang paghahari ay nagkakaroon ng katuparan sapagkat ang Diyos na ang siyang hari. Clear po ba? Sige, next slide. Pag-usapan natin si San Pablo. Kanina, gusto pinakita kong chart, si San Pablo po ang may pinakamaraming beses ng paggamit ng pag-asa. Kaya nga pwede natin sabihin that he was the one who unfolded the theology of hope. At dito mga kapatid, dahil si San Pablo ay nangaral kung si Kristo ay bumalik na sa langit, umakyat na sa langit, ano po ngayon naman ang hinihintay? Ang kanyang muling pagdating. Kaya nga para kay San Pablo, mga kapatid, in contrast to the Old Testament, kasi sa Old Testament, basta may katarungan, may kakayapaan, kasalanan ani, may pag-asa. Pero dito kay San Pablo, iba, ang tunay nating pag-asa ay sa langit at kailan magkakaroon ng katuparan sa muling pagdating ni Jesus. No? Kaya ito po mga kapatid, para sa atin ngayon, ang pag-asa ay nakatuon saan? Sa buhay na walang hanggan. No? Ginatatagal ninyo ha? Ang ating pag-asa ay nakatuon saan? Sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, pupunta ka sa langit. Bakit? Yun ang pag-asa natin eh. Pag-asa namin na kayo pupunta sa langit. Pinasabi ko po yan sa homily ko. Sabi ko, sabihin ko ninyo sa inyong katabi, pupunta ka sa langit. E magkaaway ka, sabi ko katabi, mauna ka. Hindi, pero para sa ating Kristiyano, para sa ating mga Kristiyano, ang tunay natin pag-asa ay langit. Kapag ikay isang Kristiyano at hindi ka nagpunta sa langit, you are a failure. Kapag ikay Kristiyano o ko at hindi ka nagpunta sa langit, you are a failure. Bakit? Ibinigay na ni Jesus lahat ng mga kailangan natin. Tapos hindi ka mapupunta sa langit. Kaya nga po siguro mga kapatid, dagdag ko na, tingnan nga natin yung ating buhay. Doon pa sa mga bagay na ating pinagkakaabalahan, doon pa sa mga bagay, sa mga gawain na ating kung saan ginugugol natin marami nating oras, alin doon ang magdadala sa iyo sa langit. Kasi nakakalito mga kapatid, kung langit, nakakalimutan natin. Bahali rin yung magsisita. Bakit? Pag-uusap sa trabaho. Yung pagtrabaho, magdadala sa iyo sa langit? O hindi. Mabubuhay ka sa lupa, pero pag ginugol mo ang bubuhay sa trabaho at binaliwala ng Diyos, masaya. Pero doon natin ginugol ang ating lahat ng pera tayo. Di ba? Kasi may isang oras ka na sa linggo. Isang araw sa itong araw ay hinihingi ng Diyos. Isang oras doon sa isang araw na yun, hinihingi sa'yo ng Diyos. Hindi mo maibigay. Na kung
if our hope is focused sa eternal life, sa buhay ng walang hanggan, parang ginagawa natin sa iyo. Yung bang ginagawa ko, yung mga pinagkakagalahan ko, magdadala sa akin sa buhay ng walang hanggan. Yung pagiging malakas na kaya, magdadala sa buhay ng walang hanggan. Di ba? Kaya nga, ito yung isang magandang pag-iingat. If our hope is eschatological and our destiny is heaven, eternal life, ano sa mga ginagawa ko ang magdadala sa akin sa buhay ng walang hanggan? At siguro, kung yun ang magdadala sa akin sa buhay ng walang hanggan, dapat mas ginudulo ng aking focus. Next. O, basa. Ano basa yun? O, basa yun ha? Nubi, kasi nuni yun eh. Nuni, Demene, Pistis, Elvis, Agape, Tatria, Tauta, Mason, De, Tuton, He, Agape. Sino mga kapansin yan? Next. Yan. So, faith, hope, and love remain. These three, but the greatest of this is love. Yan. Nuni, Demene, Pistis, Elvis, Agape, Tatria, Tauta, Mason, De, Tuton, He, Agape. So, binanggit ko rito yung hope. Ang Hebrew word, ang Greek word for hope is elpis. Kaya yung kung ang pangalan sa inyo, Elpidia, ang ibig sabihin po nun ay pag-asa. No? No? Kung kayo dati, sasabihin nyo, ba't yun ba yung pangalan ng isa akin ng nanay ko? Kasi bakit? Yung mga nakabiliksan ang kalendaryo ni Ole Lopez. No? Alam niyo yung Ole Lopez na? Ginampan ng pangalan na ito. Kung sino sa pang naglo, ay ito pangalan. Ay dapat dapat ka, Elpidio. Elpidio ang pangalan. Yung sabihin ko na Elpidia, Elpis is pag-asa. No? Okay? So dito mga kapatid, pinagsama-sama ni San Pablo yung tatlong mahalaga sa huli. Ano po yung tatlong mahalaga sa huli? Faith, hope, and love. Yan ang tatlong mahalaga. Bakit? Because if you have faith, pumunta ka sa langit. Kung meron kang pag-asa, pumunta ka sa langit. No? Kung meron kang pagmamahal, pag-ibig, pumunta ka sa langit. So these three are the triads to go into heaven. Ngayon, sabi sa Pablo, but the greatest of this is bakit? Kasi pag nasa langit ka na, hindi na kailangan ng pagpapalalaya. Dumis na sa pagkakayanan mo eh. Pag nasa langit ka, hindi mo na kailangan ng pag-asa. Natupag na eh. So, mag-akali, ay wala na hindi. So, doon natin makikita yung pag-tayo ng ito. Yan yung sabi sa Pablo. Next. Okay, basta Colossians chapter 1, verse 5. Because reserved for you in heaven, of this you have already heard through the word of truth, the gospel. Yan. Yan ang sabi sa Pablo. Ang pag-asa natin na sa langit, pero kailangan natin makawakan ang pag-asa nito sa pamamagitan ng word of truth, ang mabuting balita. Next slide. Yan. Hebrews chapter 10 verse 23. Basa. Let us hold unwavering to our confession that gives us hope. For he who made the promise is trustworthy. Mga santo Diyos, we must consider how to rouse one another to love and good works. So kung tayo pa rin may pag-asa, kung tayo pa rin naghihintay at tayo nag-expect, ano po yung dapat na ginagawa natin? Diyan, hope requires faithfulness, trust, and persistence in good work. So, kailangan natin maging tapat,
kinakailangan nating maging mapagtiwala at kinakailangan nating gumawa ng mabuti. So kung tayo nag-expect na tayo ay may pag-asa, dapat tayo ng mabuti. Clear po? Yan. Amen? Okay, next. Ngayon, sa ating po mga Kristiyano, ang hope, ang symbol niya ay anchor. Diba? Ano ang symbol ng faith? Cross. Ano ang symbol ng hope? Anchor. At ang symbol ng love ay puso. Diba? Ngayon, ito natin, bakit mo naging anchor yung simbolo ng pag-asa? So ito pinagsimula noong time ng persecution kung saan ang mga Kristiyano ay inuusig. No? Inuusig. At bakit po sila hindi na kailangan yung anchor? Kung kayo po ay nakasakay sa bato sa bangka, kapag po maalo, ibinababa ang anchor. Para ano? Para hindi lumapit dun sa nasa ilalim at maging stable yung bangka. Yung bangko. Ito rin mga kapatid ang sinasabi sa atin. Hope is symbolized by an anchor to tell us that it will lead us to our safety. Okay? Sino yung ating safety? Ang Diyos. Kaya ang pag-asa mo sa Diyos, kinakailangan nakakapit sa ilalim. Yun ang sinasabi sa atin sa bagong tipan. Na si Jesus ang ating pag-asa. Si Jesus ang ating kaligtasan. Kaya dapat tayo nakaangkla, nakakabit sa Kanya. Ipasa natin ang lumang tipan. Ano yung sabi ng tipan? Cord, rope, tali. Kung maghulog ka ng angkla at walang tali, ihulog ang angkla! Walang tali! Ay, nahulog. Walang kaligtasan. No? Next. Okay? Kaya ito ay nasasabi sa atin, angkla, sapagkat kinakailangan natin maging matatag sa pananampalataya sa lahat ng mga pagsulong sa mundo. Next, hope in the Bible is anchor and hope. So hindi pwedeng hope lang. Kasi pag hindi nakasabay sa bato, nagulog ka ng lubid, wala yun. Pag nasa bato ka, nagulog ka ng angkla, walang lubid, wala yun. It is always the anchor and the hope. No? Ito yung magbibigay sa stability, hindi mo bibigay sa ng kaligtasan. Next, so the main motive of hope in the Bible na ang Panginoon ay nangangako at ang Panginoon ay tapat. Kaya kapag sabi ng Diyos na ang ating destiny ay langit, panghawakan natin, totoo yun. Okay? Next. Yan na. Kapit lang, ang Diyos ay tapat at kapagkakatiwala. That is the summary of hope in the Bible. Kapit lang tayo, kapagkakatiwala ng Diyos, spes non confunding. Ano po yung spes non confunding? Sabihin nyo nga, spes non confunding. Ano po yung spes non confunding? Pag-asa hindi nagsisipayo. Ang pag-asa ay mapanghahawakan. Ang pag-asa ay maaasahan. No, kaya pag sabi ko pag uwi kayo, ano natutunan nyo sa Bible Convention? Ano natutunan nyo? Yobel, Tikva, ano pa isa? Ano kami natutunan na? Ganito, spes non confunding. Ito po kasi yung title ng sulat ni Pope Francis sa pagbubukas ng Jubilee. Spes non confunding. No? Kaya, ito po, yung hope in the Bible. Kapit lang, no? Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. And with that, maraming salamat po sa inyo.